Aloha! Budget-friendly at napakadaling gawin na mini pot. Tara, gawin natin. Una, ang kailangan natin dito is paper cup. I-label natin para pantay yung pagkakagupit natin mamaya. di sana may label. Sa pagli-label, sinasagad ko lang siya dun sa pinakabibig ng baso and then 1 inch from there. So, yun na yung haba. Tapos, gugupitin mo na lang siya. Ganun lang. Ayusin nyo na lang ng pagkakagupit para talagang pantay na pantay. At para hindi na tayo mag-cut ng fuzzy wire guys, gayahin nyo na lang yung ginagawa ko. Fold nyo sa gitna and then magkabilang dulo, fold nyo pabalik. Tapos, i-attach na natin sa ating paper cup. Hindi na nga ako dito gumamit ng glue kasi intact naman yan guys kapag na-fold na natin. Ganun lang, paulit-ulit na process hanggang makover na natin yung buong paper cup. Ganito na yung magiging itsura niya kapag na-cover na natin ng buo. Pwede mo na yan gamitin pero ako kasi gusto kong lagyan ng design. So tara, lagyan natin ng design. So walang specific na sukat ito guys, no? So ginamit ko lang na sukatan yung guhit ko dun sa turo. Then paulit-ulit nating i-fold hanggang sa maubos natin yung fuzzy wire. Ito yung gagawin nating design dun sa ating mini pot. Bali, para ma-cover yung ating mini pot, 4 na fuzzy wire na green ang nagamit natin. At para sa konting drama ng buhay, nagdagdag ako dito ng jute string. Iniribon ko lang yan. And ganyan na po yung itsura niya. Pero hindi pa yan tapos ha. Tara, tapusin na natin. Ang ginagamit kong ang pabigat dito ay buhangin. Pag walang buhangin, pwede na yung kapatid mong pabigat. Charis, pwede kasing tissue tapos karton na lang. Pwede din yung maliliit na bato pero the best talaga for me ang buhangin. Yung bilog na styrofoam na yan yung gagawin nating panglock dun sa buhangin. Tusukin mo ng ballpen o kahit na anong pwedeng itusok para mas maging align yung pagpasok natin nito. Saktong-sakto to sa bibig ng baso natin. Mga mi, importante yung pabigat dito sa ating mini pot kasi kapag hindi po yan mabigat, matutumba po yan lalo na kapag nilagyan na natin ng bulaklak. Lalo na kung ang bulaklak na ilalagay ninyo ay katulad niyang nandyan sa ating background. Ayan, nag-ikot-ikot na lang tayo ng itim, pwede din naman brown na fuzzy wire. Pantakip natin dito sa ating foam para hindi niyan makita. Yung foam na nilagay ko dyan mga mi ay sa satin ribbon. So kung nagsasatin kayo, huwag niyo itapon yung pinakagitna. Okay, gamitin niyo sa ganyan. Kung wala naman kayong foam na ganyan, pwede kayong gumamit ng tissue, papel, or karton para pantakip dun sa buhangin natin. Lagyan nyo lang ng bilog dun sa gitna para tusukan naman ng ating bulaklak. Isa ulit na brown na fuzzy wire, hinagod ko yan para umayon dun sa shape ng bibig ng ating baso. Kasi didikit na lang natin. Tapos na yan siya. Ganito na po siya pagkatapos. Ayan, lilinisin na lang natin kasi may mga dikit-dikit na glue. Pero magiging okay yan mamaya. Huwag nyo palang kakalimutan na sukatin muna yung bulaklak dito sa pot natin bago natin itusok. Make sure na hindi po siya tatagos kasi baka mabutas yung ating paper cup. Ayan, tapos na ang ating mini pot. Sana ay nakatulong sa'yo ang video na ito. Kung gusto mo nga ng mga ganitong informative videos, ayan, pwede mo akong i-follow para sa iba pang mga tutorials. God bless you everyone and see you next time. Bye!